Hello. Welcome back guys sa aking GNS3 project. So, ang focus ko ngayon is nandito sa HQ. Meron kasi akong i-configure na LACP or Link Aggregation Control Protocol. So, meron tayo ditong Windows Server na may tatlong interface network interface card. 1, 2, 3. So, yung tatlong network interface card na yon is meron siyang speed na 1 gig, 1 gig, okay? So, sa switch, ganun din. Tigo 1 gig din yung port kung saan nakasaksak yung Windows Server, okay? So, separate connection yan, yung tatlo na yan. Separate connection yan. So, independent connection yan. Ngayon, para mag-increase tayo ng bandwidth, kasi nga, ang purpose na itong LACP is to increase bandwidth, magkaroon ng load balancing at redundancy sa ating network, kasi nga server to server farm itong HQ na to, server farm to, so critical yan. Kailangan natin ng redundancy, load balancing, tsaka increase bandwidth yan, okay? So, pag configure natin ng LACP dito sa switch, tsaka sa server or sa switch, makikita na lang nila tong tatlong port as one, okay? So, makakabuo sila ng logical connection dyan na tinatawag nating port channel. Okay, ito. Yung increased bandwidth na yan, so isipin natin ganito. Ito yung highway. Ito yung unang link. Diba? Sabihin natin ito lang yung link. 1 gig yan. May dumadaan na sasakyan. Sa highway yan, diba? Okay, so ayun lang yung 1 gig lang yung maximum data transfer rate na pwedeng dumaan sa link na yan. Dito. Sa link na to. Pag nag-configure tayo ng LACP, na pag-combine natin itong tatlo na to, which is equivalent ng 3 gig, yung highway na to, magi-increase yan. Lalapad yan. Parang mas lalapad. Mas maraming sasakyan ang makakadaan. So, ito yung maximum data transfer rate niya is aabot ng 3 gig, which is yung sum or yung kabuuan nitong tatlo na to, di ba? So ganun ka importante itong LACP regarding sa mga critical connections like servers, kasi nga nagbibigay din siya ng increased bandwidth, load balancing, at saka ng redundancy. Okay, so kailangan din natin yun kasi itong mga client natin, tuloy-tuloy ang connection yan dyan sa server, tuloy-tuloy yan. Okay, so pwede pang magdagdag dito ng another client, kukunik rin yan dito. Kasi nga, itong HQ ang kanilang resources. Okay, so kaya kailangan natin mag-configure ng LACP or Link Aggregation Control Protocol para ma-handle niya yung mga concurrent connection na papasok sa kanya. Okay? So, ganito lang yan. Configure ko muna itong Windows Server at switch. Okay? Server tayo. Okay, kung makikita nyo, yung sinasabi kong tatlong connection, ito yan. Ethernet 1, 2, 3. Sa server tayo Tatlo yan. Okay? So, ang gagawin natin dito is NIC teaming. Kasi itong tatlong to ay Network Interface Card or NIC. Tapos yung teaming from the word itself. Teaming, pag titim natin sila, pag sasama-samahin natin sila. So, naka-disable siya, kailangan natin siya i-click. Okay? Pag na-click natin siya, punta ako ng task, new team, ang name ko na lang dito ay LACP, tapos gagamitin ko silang tatlo. And by the way, bago ko pala i-proceed, makikita nyo yan dito. Okay, wait lang guys Ayun tatlo lang sila. So, different, separate link sila. Separate connection sila, di ba? Tigo 1 gig yan. Double click ko. Ayun 1 gig. Balik tayo doon. Gamitin ko sila. Tapos yung properties, ang teaming mode ko ay LACP. Kasi nga, LACP yung gagawin ko, di ba? Tayo ng server. Yan, LACP. Default lang lahat. Kung gagamit ka ng multiple VLAN, pwede mo ito palitan. So, ako hindi. Nasa isang network lang ang aking mga servers. Okay?
So, okay natin. Wait natin. So, fault lang siya kasi itong switch na to, hindi ko pa na-configure. So, wait lang muna natin. Ang tagal Okay. So, yan na. Yan na guys. Kung makikita nyo, faulty pa siya. Hindi pa siya nag-work. Hindi pa siya up. Kasi, itong switch, hindi pa natin ako-configure. So, ngayon, i-open ko yung server. Open ko muna yung switch. Tapos, configure ko yung switch. Pero, ipapakita ko rin to. Diba? Para tag dito, para makita nyo na nag-up. Pag configure natin yung switch, mag-up to. Okay? So, wait lang, check ko muna yung port. 313233. Okay, so yun yung port na itong tatlo. Kailangan natin siyang gawing LACP or i-bundle. Okay, yun. So, configure tayo. Enable. Configure term. Ay, hindi. Nasaan yung server ko? Diba? Fault naka-down yung arrow. Ito, naka-X. So, configure terminal. Interface range. GI 3/1 to 3. No shot. Tapos, channel group. Group 1. Mode. Active. Gagawin natin siyang active. Okay. Para pag na-detect niya tong LACP dito, nitong switch, na-detect niya yung LACP dito, magne-negotiate silang dalawa. Makikipag-negotiate siya para mag-form ng ether channel. Okay? Active. And ayun, nag-warning. Tapos nag-up na yung ano rito, yung interface natin. Naging okay na. Okay? Naging green na. Naging active na, di ba? So, sa server, puntahan natin ulit yung pinakita ko kanina. Ito. Diba kanina, hiwalay sila. Independent connection sila. So, ngayon, may binuo tayo na ito, LACP. Ito na silang tatlo. Nandito na sila. Nakagroup sila dito. So, ngayon, pag pinignan natin yung speed niyan, 3 gig na. Ayan yung combination nilang tatlo. Okay? Ayan yung combination nilang tatlo. Diba? Galing, diba? So, okay na tayo dito. Puntahan natin yung switch. Tingnan nyo End tayo. Show interface gig 0/1. Tignan nyo yung port na to. Ayun ito yan yung port na yan. Basta yung mga port na yan. Yan. Yung gigabit Ethernet 01 na yan. Yung 1 million kilobit, ano to? 1 gig. 1 gig lang yung bandwidth niya. 1 gig, di ba? So, ngayon, yung kinrate nating LACP dito, ayun di ba may nag-up dito kanina, ayun port channel, ayun ito yan, port channel. Yung logical link dito, ang pangalan niya is port channel. Okay? So, pag tinignan natin yung port channel na yan, show interface, port channel 1. Ayun 3 million kilobit per second. So, ibig sabihin, 3 gig na rin siya. Itong tatlo na yan, nakabundle na yan with 1 Gbps each. Yung total, 3 gig. So, naging 3 million kilobit per seconds na rin siya. Okay? So, ibig sabihin, nag-form na yung ether channel natin dito. Working na siya. Working na yung LACP natin between server tsaka switch. Ibig sabihin, nag-increase na tayo ng bandwidth with total of 3 gig and then meron tayong redundancy at failover. Okay?